Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon, pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili. Ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan, papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla, ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya na patuloy, masigasig at mapagmahal na tumataguyod sa ating salita ng Diyos, salita ng buhay. Hindi lamang dito po sa Pilipinas, but all over the world. Kaya binabati ko kayong lahat, lalong-lalo na yung mga OFW sa Hong Kong. Lagi nagsasabi sa akin, "Father, nanonood kaya kami. Father,
Nakikinig kaya kami. Ayun. So, greetings to you. Doon din sa Middle East, sa United Arab Emirates. May mga kaibigan tayo dyan. And all over the world. Hindi ko lang mabanggit lahat. Ngayon po ay kapistahan ni Saint Bernard, San Bernardo. Hinihingi natin ng kanyang panalangin para sa ating buhay espiritual na lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano naman po ang mensahe ng banal na ebanghelyo? Ganito po iyan. Binabati po natin muli at patuloy ang ating best wishes kay Carlos Yulo at sa lahat ng mga naghakot ng medalya sa karangalan ng Pilipinas. Yun po. Bakit ko po binanggit yan? Hindi po ito marites kasi ito po naman ay nasa mga pahayagan, nasa radyo, sa YouTube, sa telebisyon, sa mga balita na na ang matatanggap ng Carlos Yulo ay hindi bababa sa 150 million pesos dahil sa kanyang 2 gold medals. Meron pa siyang 33 or 32 million na condominium dyan sa McKinley Hill, sa BGC. At araw-araw, kung gusto niyang kumain sa Vikings, pwede. Oo. Ngayon, bakit ko binanggit yan? Kasi sabi nung, wow, ang yaman ni Carlos Yulo, rich. Ang ebanghelyo, hindi lamang kay Carlos Yulo, kundi para sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya, lalong-lalo na yung may mga kaya sa buhay. So wala tayong pinupuntire dito. Wala tayong masamang tinapay. Ang sinasabi ng Panginoon ay napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. So, imposible ba yung mga mayayaman na pumasok sa langit? Hindi po. Ang Panginoon po, nung siya nabubuhay, maraming mga kaibigan na mayayaman na sumusuporta sa Kanya, sa Kanyang ministry, sa Kanyang apostolate. So, ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? It will be hard, mahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Kung mayaman ka, madamot ka, makasarili ka, wala ka nang isip kundi ang sarili mong kapakanan, wala kang pakialam sa pagtulong sa kapwa, pagdamay sa kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan at mga hikahos. Ayun, dyan mag-ingat ka. Bakit? Sapagkat ang kayamanan ay pahabilin lamang sa atin ng ating Panginoon. Tingnan ninyo, yung maraming mga nanalo sa yung mga loto, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati sa abroad. Biglang yaman. Pagkatapos ng 1-2 taon, biglang hirap. Kasi hindi nila inasikaso ang kanilang kayamanan. Ganon din, kung tayo ay mayaman, ibig sabihin, may riches tayo, asikasuhin natin na hindi ito ginagamit para sa pansarili lamang, kundi makatulong sa kapwa. Ang sabi nga ng Panginoon, ako'y nagutom, pinakain mo ako. Ako'y nauhaw, pinainom mo ako. Ako'y walang damit, binigyan mo ako ng damit. Ako'y may sakit, ako'y dinalaw mo. Ako'y nasa bilangguan, ako'y binisita mo. At ako ay stranger and you welcome me. Yan. Kung meron tayong kayamanan, praise and thank the Lord. Pero huwag tayong maging madamot. Huwag tayong maging makasarili. Kaya sinasabi ng Panginoon, talagang mahirap. Mahirap. Ang sabi nga ng mga alagad, ay Lord, kung ganyan pala kahirap, ay sino makapapasok sa langit? Ang sabi ng Panginoon, sa tao, imposible ito. Pero sa Panginoon, ang lahat ay posible. Kung ang lahat ng tao, kasama na ang mga mayayaman, ay magiging malapit sa Panginoon Diyos, liliwanagan ka ng Panginoon Diyos. Ito, tulungan mo ito. Ito, ibigyan mo ng tulong ito. Ito, damayan mo ito. Ayun, tumulong ka sa simbahan, tumulong ka sa mga apostolate and ministries sa simbahan. Yan, ipapaliwanag sa iyo ng Panginoon. At ang sabi nga ni San Pedro, paano naman kami na iniwan namin lahat? Kasi siya, fisherman, iniwan lahat, pati magulang, iniwan nila lahat. Paano naman kami?
ano naman ang sa amin? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, sapagkat kayong mga sumunod sa akin, pagdating ng paghuhukom na kung saan darating ang anak ng tao nakaupo sa trono, ay bibigyan kayo ng sariling mga trono katabi ng dakilang trono ng Panginoon, at kayo ang huhusga sa 12 tribo ng Israel. At ang lahat daw na nagsakripisyo, iniwanan ng lahat, alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, sabi nga ng Panginoon, given up houses, brothers, sister, father, mother, children of lands for my sake. Dito pa man sa mundong ito ay bibiyayaan na niya, at lalo higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. So yan po mga kapatid, ang ating reflection sa, kung titingnan natin ay napakahirap na turo ng Panginoon, subalit kung tayo ay hihingi ng liwanag sa Kanya, ang mahirap ay kaya nating gawin, lalo na kung tayo ay may kaya sa buhay, ang pagtulong, pagdamay sa kapwa, lalong-lalo na sa hikahos, alang-alang sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen.